Once again, happy Sabbath kanatong tanan. Karong ano ipapahulay, this is my kanang time na mutindog na po din no? This is the first time, but this is my many times na mutindog din. Thank you so much sa kay Ma'am Rachel Iramis, no? Sukor na po siya. Salamat kayo sa gihatag nga pribilehiyo o sa atong mga church elders nga ipatindog ko niyo din, no? Ato ang Ginoo, salamat sa labaw sa tanan. O karon, dito na ta, no? Proceed na ta sa ato ang atunan karon. Ang atong tunan may tungod kini sa pagpangita sa nangawala. Ato si ito, ang gibasa sa ato sa leksyon, makita sa dito. Genesis 2:18. Nagingon din ni unya mo ng Ginoong Dios, dili maayo nga manginusara ang tao. Himuan ko siya kauban o makakatabang nga angay kaniya. Dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Be, kung sa man i-guess ko no ang atong topic karon be? Kung sa may atong topic karon? Partner. Ingon diri Ingon diri finding the right partner God's way. Anya, brad, naman ko partner, hindi para nako. Para lagi ako nimo ano man. Para lagi ako nimo kay ano, kung na kay mga anak in the future, pwede nimo mag-guide sila. So mga tao, para lagi ako ni nato. Kaya kung kita mangitag partner in the future, naatay guide. This is based on research and biblical principles. Okay? Based on research, statistics, and biblical principles. Tabangin na ito kamuha kay mubo na mo kayo ng panahon, kapalit-lit ganito para madaling human. Pero I hope mga kaigsunan na mahuman ko rin nato rin sa'yo. Okay? Karon nga atong kalibutan kung karon mga igsuon, nagunahon na ta nga kung mangita kanitang partners kinabuhi, ato yung una-una nga dapat in love jud kaniya. Tama? Lisod po, o wala ka na in love. Kanang kabantay mo ng arranged marriage, ginikanan na magsabot, kauyon jud ko ng pamilya nga dapat kanang iyang anak, no, mga ginikanan, o dapat ato kining milyon atong anak. Huwag tayo kalibutan mga anak. Is it the right way nga i-arrange nato ang atong mga anak sa mga tao nga wala nila nagustuhan? O sa mga kabataan, o sa mga ulitaw dalaga, okay ra ba nga ang inyong mga kaugalingon kanang nagiminyo mo sa wala ninyo ganahin? Okay ra? Okay ra ba? Siya, okay na mo. Tanaw na to ha, ingon din for Christians, the goal is to find a partner not just based on emotions or attraction. Kung gwapo, kung gwapa, murag mo na Ginoo. Ginoo, ihatag na gini nako kay kita rin sa youth congress, pakuha oy. Ginoo ihatag kay mayo kay sa basketball Ginoo. Mo dribble ka Ginoo, di madakpan sa kontra. Nya uluhon-uluhon nimo, pastingan nimo. Unya ang pangutana, ipastingan mo ko kaniya. Ato dito sa mga district sa Canlaon, pero kung manugit sa ngalan. Ingon siya kay, ayaw ka pala ka, bisag di ka ganahan ako, pero ipastingan na tiya ka nagabi, nga ihatag ka sa Ginoo nako. Uy, ni counter attack mo ng babae, siya nga, ay kabala ka sir, kay ipastingan o giampuan ko ti ka sa Ginoo, nga dili yung ka nako ihatag niya. O dili ko niya ihatag niya. Huwag din sa ganahin. Muna nga ang lalaki, maestro ba yan? Wapo. Pero ang lalaki, giingnan niya nga, ampuan giti kasi na di yun kaihatag na ko sa Ginoo. Isang ko, ang babae karon
Wa pag yun. Wa pag yung tao. No? Unya ang lalaki po, wala pa po niya eh. Sige siguro sila kinupuay doon ron. Doon ka na ba ito? That was, I think, almost 8 years na. Oh. Ako edad nun, 29 naman ko. Yung ako nalatang sa akong ano, wala pa po pang kuhan nire kaya nawala ang ako si Iker na kapay kapalit. Nagwantakan na sa wala sa taklaw sa tarot. Mga kaigsunan, for 29 years, manong 30 kaluyas Ginoo. Ako na pong i-share ninyo karon kung sa mga batanon ang kasinatian, kana bitaw mangita kag right partner. Gikan akademi, abot og sipag. Nang lisod ba yan na mangita kag partner? Samot na wala kay diploma ikapresenta sa kinikanan o wala kay credential kay pagkat kailangan man nga nang kinikanan. Masabi mo trabaho do. Wala yung taon ko niya. Sa may magkabuhis ko anak. Diba? Maunay nabutang sa kumunahon na before kay tinuod-luoy magbaya. Sugot na mo inyong anak kanang panguyaban niya ang nanguyab tambay. Okay ra? O sa mga dalaga, sugot ra mo ang manguyab niyo tambay. Oh. Okay ra? Siguro dili mo. Diba? Ingon sa Biblia sa atong gibasa sa Genesis 2:18, usbo na ko aron ato yung makuha no? Unya ngayon ang Ginoong Dios. Dili maayo nga mag-inusara ang tao. Maayo ba nga mag-inusara ang tao dili? Dili. Ingon dili. Mo na nga mangita gyud og kauban. Ngano ba dai si mama ako ikauban? Ngano dai si papa? Depende na nimo na. Ingon dili. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Unsa gani? Himuan ko siya kauban o katabang butay pasabot nga mamana ta o mga asawa para himuon na tong maid o boy sa atong balay. Ha? Kana sulubuon ba katabang o kaya katabang na ba sulubuon na sa tuwa karon? Himuan ang Ginoo dai mo na tagboy o maid tatong balay dili guro. Katabang maangay gyud kaniya ang pangutana. Kung manguyab kag palahubog angay ba na sa imuha nga di makapalahubog? Kung manguyab kag barumbado angayan ba na sa imuha nga pirmira kag mahulog maminyo na mo dili? Kay kung siya imong giuyab unya kabalukag barumbado ini kaminyo ninyo kisay mag-suffer, di lang ikaw, kung dili imong mga anak. Tama o mali? That is based on research. Mga kaigsunan. Ingon din for Christians, the goal is to find a partner not just based on emotions, according to the book I Love You. Na I Love You nga book ba? Love is not based on emotions, but it is based on principle. Kanang principle, bata ano nas principal. Ang gugma, dili base sa kun mao ganahan jud ka anak. Mo man ang emosyon sa lalaki o sa mga batanon, ganahan jud ko gini. But it is based on principle. The but sa read? But according to God's design, biblical design, suitable, fitted para niya. Sa ako nang gingon, apil jud ko ani kita tanan ginikanan, batanon o mga bulubatanon pa. Ingon din ni the Bible provides wisdom on relationship. And ato kini karong matunayan. Ang unang mga pamatanon mga kaigsunan,
understanding God's design for relationship. Dapat atong masabkan ang disenyo sa Dios alang sa relasyon. Kay base sa mga statistics o sa ato ang mga anatunan, kamo katuon na mo kay open naman ang internet karon. Sa 100 nga nagminyo, may nalag na ay pulo na nag-successful sa ilang kaminyo. Imagine? Sa 100 nga nagminyo, pulo na diha kabuo ang nag-successful. Ang 90 na unsa naman to? Niya usahay, gadalit nagminyo, no? Ginoo, hapit naman dito na lapos, kalendaryo, ginoo niya. 29 naman ko, no? Ginoo, kanang 29 niya. Kuyawan mo pa sa mga sa mga babae, kaya risky pa yan according sa mga doctors o sa mga experts. Risky ang babae kung wala po ng 30 magminyo sa pagpanganak. Uy, isa may hapit na mga 30 diribit, asang kamot, mga babae. Oo. 45. 45 na ka, ma'am? Dili, 45 sa magminyo. Ingon nila mga kaigsunan nga kadali ang uban. Pero na ang uban nga, okay ra. O planos Ginoo nga tagaan jud ta. Okay. O tagaan ka gid kung silibasi. Unsa may puti pasabutan nga malipayon ka bisan single ka nangalagas Ginoo, okay gyapon, may problema. Nato na ilhan nga single gyapon siya pero malipayon. Pero na yung pang na relationship pero komplikado. Kana bitaw in a relationship ka o hindi ka reminded mas kasabaan ka. Oh, napre na ita mo nga di ka reminded sa imong crush, lusuko. Kasi mo kuya, sa imong bana, asawa, dapat reminded ko rin mo muna mo picture o kani. Ilihan to juga kay uso naman ang may reminded. Mga kaigsunan, understanding God's design for relationship. According to Genesis chapter 2 verse 18, the Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." Helper suitable for him. Dili katabang na imong sugo-sugos balay, bal magtambay na yung anay mong duha sa kasakit o sa kalipay. Di ba mo muna gisaaran? Sa kaminyoon, ako si Moni, ako nagasaad atubangan sa simbahan o sa Ginoo. O akong isaan dinhi nga ako muunong kanimo. Sa kalipay na ba? Sa kalipay, sa kasakit, sa kalisod, o sa kamamugaway, o hangtod sa kamatayon, unungan tika. Wa man ningon nga unungan ro tika, antod nagwapa ra ka pero di na ka magwapa, wala na. O kay uban na ba? Ini kadalakan indot pa na kuno purma sa kanang 32, 22 ana no? O kamo pamon kabalo na mga sukod na no, pero pananglitan mo dili na may nana. 40 na, 40, kita pa ba, 40, kaya subos, 40 na. Di na kaganahan kay, mora man yung gisaaran sa iyang 32, 22 man. Una kay ni kaminyo na, kay ni kadalaga, kay sige po mga jogging, di ba? Sige exercise, sige inom mga, kanang mga healthy nga mga ilimnon, niya sige pahumot niya. Di na panalitan, ang iyang pahumot, efficacy na, kasi sige naging panuhot. Di na kaganahan. Hingon din mga kaigsunan, love is based on principle and it is God's design for relationship. Okay? God created relationship for companionship. Dili kay nagkaminyo na ninyo na direra kas Pilipinas dahil kay mo upload ko. Bulag na yun, di ba? Long distance tayo. Mauna nga wala nag-successful kalabanan ng kaminyoon nga ini kaminyo layo na dayon. Ano man? Daghan man na, natulpo man na.
Daghang mga stulpo, makita na to bisan sa statistics mga kaigsunan nga ang babae nagbinuang o ang lalaki mo nagbinuang. Oh. Mo na nga sa wala na nagwinyo, pulo ra ang na padayon. Pero kanang pulo, duwa-duwaan pa na. Kinaan pa na yung mga lalis, usahay, mag-away, pero mag-fix ra, di ba? Imagine. Sunod, the purpose of marriage is not just for personal happiness. Masa gani? The purpose of marriage is not just for personal happiness. Magbili ako para lipay na ko. Ako sa una, nakauna ko ba? Kung dito guro na makauyab ka, no? Kaya murag, sitaw kawag, babe, nagkaon ka. Love, nagkaon na ka. Wapo guro gina makauyab. Pero katong pagkauyab na ako makaigsunan, abi niya wapo ka. Nakauyab ko eh. Kauyab na ko. Sige makaghilak di ay. Samot nagdili, kamot kanang dili kayo mo magkasinabtan niya, lugod kas Ginoo, sige maghilak. Bangi ko. Abi ni mo kang uyab-uyab, happy-happy ra. Samot na kunos mga minyo. Samot nas mga minyo, uyab pa lang ina. Unsa pa? Ingon din mga kaigsunan, marriage is not just for personal happiness, but is a reflection of Christ's relationship with the church. According to Ephesians chapter 5 verses 25 to 33. A godly partnership mirrors the love, sacrifice, and service seen in this divine relationship. Unsa di ay? Ang Diyos nun nga pagpakig ambit sa kaminyoon, nagasalamin siya diha sa gugma. Unsa may bungas gugma? Kalipay. Dapat kung ang kaminyoon ay kalipay na anay bunga gugma. Kalipay, pailog, lamig na gikunta kayo, ilabay ng kaldero sa imuhang balay, pero kay nagpailog, kay naigugma, di mo ilabay. Lamig na hunta kayo, sumbago na imong asawa. Lamig na hunta kayo sakpao, imong bana, pero di mo manuman, na ay pagpailog. Ingon din ni, sacrifice and service seen in this divine relationship. Pagsakripisyo. Kung sa may ikot ipasabot anak. Ano po yung bang may anong ni-enter? Anong ni-enter? Di makakonta ka? Mo ba na yung buti pasabot? No. Ang sacrifice na gingon mga igsunan, pagka malahot tayo sa imuhang commitment, di lang sa imong asawa o bana, kundi sa Ginoo. Lahot tayo mga kaigsunan. And service seen in this divine relationship. O kanagani managuya pa, abing servisyo no, hatag pagkaon, hatag milk tea, unya bisitahon, bisag kasapas amahan, agwat na rin yun, papailog na yun. Mangabo, di ba? Usa ba? Mangabo, dahil usa ba? Mangahoy, maglungag, sa unay, inanak mo na, pero karon tago-tago na mga bata nun dito. Kaya ang ginikanan ko usahay, stricto po kayo. Sige, anihan na rin, di ba? Bubuha ko ng ininit. Pero wala na rin na ito na, amen? Wala, mabubuha ng ininit na rin. Ako po yung pag-isor mo kayo, eh. So, isor kayo siya. Ano rin? Ano ba? Wala, nagsapa. Usap yung ligbalay, buntis na. Sige, pusila, kaya wala yung mahanay yung anak, ay mga apo. Hindi nakapusin. Di ba? Eh, kung ano to siya, kanang official sa barangay, hindi mo nagkuha ka ng GILTAC, di ba? Kanang license to possess. So, karoon kay, hindi na siya kapusin. Imagine ka ng mga inana, mahadlok na lang ang bata, ang batanon, tingnan naman. Hadlokon lang po sa ginikanan, muna di mo sugit. Muna kamong mga ginikanan, kaniya din eh. Ayaw po tao ninyo hadloka. Kung nakagani nagustuhan yung anak, suportahin ninyo, pero advice ko na mo nakita kadili insakto.
Kung nindot lagi mas main na kuan ka nagka-crush kasi imong crush anak niya. Diba? Inana si Dr. Toledo. Yang mga anak babae daw mo. Naganing crush sa eskwelahan imo niya. Mo ba na? Ang asa man imong crush? Ano man ato pakanos balay o yung mukhaon sa balay. Ayaw na pa. Musugid siya ano man. Di kapalos siya ngayang papa. Di ba suko open siya sa tanan? Pero sulay distrikto. Di ba di na musugid ninyo? Sulay distrikto. Di na musugid ninyo. So ina na mga kaigsunan. Isa pa. Ingon sa Biblia, dili maayo ang maghinusahang tao, himuan ko siya kauban o katabang angay kaniya. Next, biblical principles for choosing a partner. Seek first God's kingdom. Unsay gingon? Seek first God's kingdom. Matthew 6:33 tells us to seek God's kingdom and relationship first, and righteousness first. Kung sa may lindot anak, yun lang, mangita kag perfectong tao. Na, manigulang na lang tayo, kita perfectong tao na sa kalibutan. Dapat kinahanglan yung Ginoo, wala ba yung akong standard ano eh? O kinahanglan, pinapag yung gabay, kulang. Malaon na lang tayo. Di pagkita, maminyo, mangita kang perfect. Na yung sa ka-lecture na inyo ni Pastor Wendell Serrano, ha? Kung mangita kang perfect, i-perfect mo ang lima. But ang pinaka-lindot mga isuna, seek first God's kingdom. Sa pagpapuyag, ingon po nila, seek first the father and the mother, and the daughter shall be added unto you. Dapat manangkit. Hindi mo na imuha, kawat naman ang imo na mga kuan dito, hindi mo manangkit. Una ako, bisag iso kay itong di man iso ka malito, pero sa puno ra, iso kay si engineer ka papalo sa kakuyap, nagabais man sila, iso kong tingog. Pero kung di mo may handutan ay kayo. Nananggit ko eh. Nananggit ko, kaya naman. Nakasabot ko nga, kung di ka mananggit, ikawat mo na sa ilang, hindi ko man mo asawa, kailangan ng anak, bilong ko na silang balay. Mananggit yun. Kung gusto ko, pero sukot mo gina, basta nagkasinabot mo sa lab niya, makita niya na tinaron ka. So kalulas, Ginoo mo kayo, sukot mo po, pagpanangkit. Usap pa'y sunod. Unahon, pagpangita ang ingarihan sa Ginoo, kaya pagkapataron. This means that the foundation of relationship should be rooted in shared faith and values. And a partner should help draw you closer to God, not away from Him. Imagine, remember this. Ngayon tayo mga isuna, no? A partner, kung sa tingin na rin? A partner, a godly partner, asa na to? Okay, Andre. A partner should help draw you closer to God, not away from Him. Kung ang imong partner, mutapat nimo may paduol kas Ginoo, di kay palehos Ginoo, mao na siya suited or fitted angay kanimo. Dili kay simba ta, ikaw na. Worship ta, kamo na. Misita ta, sige na. Kinahanglan kung mangita kang partner, mga batanon, o ang inyong mga kabataan, let it be. Nga ganang nga partner, mutabang niya sa pagpaduol kanunay sa Ginoo. Lisod kayo mga igsunan ang kinabuhi-buhi Ginoo. Equally yoked, kung sa'yo mo ipasabot ini. Pagkaduha Corinthos 6:14 speaks of being equally yoked. This does not just refer to religious beliefs, but also to share values, goals, and worldview. Dapat parehamo goals sa kinabuhi. Kalangit ang atong goal, di ba? Mga kaigsunan, kung dili man ang galing ng palangit ang goal ang imong partner or ang atong mga partners o ang mga partners sa inyong anak ninyo nakita, palihog, iampo, uglundin ninyo o i-advise ninyo inyong mga kabataan. Pero kung panangita ilang goal palangit, according to the Bible,
fitted and suitable na siya para niya. Okay? Sunod. Patience and timing. Proverbs 19:2 warns against rushing into decisions without knowledge. Usahay kadali-dali ta, no? Iwarningan ta nga dili magdali. Dili magdali. Pero usahay kung apit naman nabiyaan naman ko train na makapit na lang kuani. Magkapit na lang muna kuani sa train. But ingon diri mga kaigsunan, iwarningan ta nga dili magdali. Nga wala tay kahibalo may tungod dinhi. Waiting for the right partner in God's timing is essential. Impulsiveness in relationship can lead a heartache, while patience allows time to discern God's way. Itawag po din mga kaigsunan according to research on successful relationships, compatibility in core values. Number 2, the study shows that long-lasting relationships are built on shared values, especially regarding religion, family, and life goals. Couples who are aligned in these areas report higher satisfaction in marriage. According sa research, mga kaigsunan. Number 2, communication and conflict resolution. Dapat kinahanglan yun nga kung ay conflict resolve, pili kay bahalag pila ka semana di mo mag-usag tulog diha mga mag-asawa, no? Walay naiuban nga puti na lang uwak dili ko managan nimo. No may nana. Pero dapat nakikitawag nato nga communication and conflict. Istorya siya. Sultihi siya sa may problema, anong may nanay man eh. O ilisolve na to ni kita naman buhay magtinabangay. Isa naman ay mutabang alangan mali mo silingan. Ang pinakadulay mong silingan, di ka itong sunod na balay. Kundi ka na imong kauban diha. Kundi kay balisod, di imo ang desisyon. Sa mundas mga manag-uyap, kundi malisod, ano di ay ato ni desisyonan? Di ba? Hindi man malisod, kailangan magpadayon nun, pugsod yun, di malisod. Ingon dali, emotional and spiritual maturity. Kinahanglan kini makaigsunan. Ingon dali sa psychological research suggests that emotional maturity, self-awareness, empathy, and emotional regulation plays a crucial role in a healthy relationship. Similarly, spiritual maturity involves a growing relationship with Christ. Spiritual maturity involves a growing relationship with Christ. Ngano man nga ganahan man tag-ato tagalaing planeta. Kundi man ta motubo, pero kung motubo ta diya, why not? Kana sila gipakamatcher ko na sa Ginoo. Wala kay pili ang Ginoo. Pero kung di ka motubo, anong ipamugos yun? Okay? Ingon din with Christ, which directly impacts how we treat others. Galatians chapter 5 verses 2 and 23 verses 2 and 23 highlights the fruits of the Spirit, which should be evident in a godly partner. Ebidensya na siya mga igsunan nga naibungas palang Espiritu. Trusting God in the process. Salig tas Ginoo nga naagi saktong proseso. Surrendering our desires. Usahay God, di nato gani na masurrender o masugis Ginoo ato mga desires. Lisod mga kaigsunan. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 tells us to trust in the Lord with all our hearts and let us lean not on our own understanding. Kaya sa akong pagpanabot, medyo kayo akong uyab karon. Ako ba? Nindot jud kaayo ang among relasyon sa akong pagpanabot karon. What if wa na ko nagitukyas Ginoo karon, kay okay ra ko. What if among ang panahon nga mukalin rag kalain ang panahon? Unsay mahitabo, di lang ako ang apektado kundi ang imong mga kabataan in the future. Ganahan matag broken family ato mga kabataan. Kay gisig ka kulata gi advicean, gisig ka kasapan, gisig ka ulian hubot, gisig ka ulian nga naay unsa ta diha.
Ingon din yung makaigsunan mga batanon. Tawag din nga, gi-highlight din ang bukas palang Espiritu. Dahil, Proverbs tell us to trust in the Lord with all our hearts and let us lean on our own understanding. This applies to relationship as well. Often we know that what's best for us, but God's plan is higher and perfect. Oh, imagine, kita na guna-huna o sa pinakamayo na to, pero ang plano sa Ginoo, taas mas atong yuna-huna o perfecto kini. Surrendering our desires to God's will is crucial in finding the right partner. Ang pag-surrender sa Ginoo sa iyang kabubuton, crucial na siya sa pagpangita sa atong life partner. 11:58 na. 2 minutes na lang yun. Prayer and discernment. Philippians 4:6 encourages believers to present their request to God through prayers. It's important to seek God's guidance, mga batanon, mga ginikanan, and wisdom in your search for partner. James 1:5 reminds us that God generously gives wisdom to those who ask Him. Nangayon batang wisdom sa tanganguyak ta, nananggit batas Ginoo. Sa kato mga nangaminyo na nananggit batas Ginoo, panalitan ba doon na may pananggit. O karong gabi sugod na mo pananggit Ginoo. Luhod na mo. Ginoo, wa magibig pananggit mo sa una kay akong bana, gwapo kayo niya, nalimot na ko pananggit. Oh, gwapa kayong asawa. Ginoo, niyami, karong gabi, mananggit mo. Na ano man gini Ginoo. Oh, nanggit na. Okay? Ingon dira nga kinahanglan tao prayer and discernment. Kinahanglan tagiyas Ginoo. James 1:5 reminds us that God generously gives wisdom to those who ask. So, napoy mga red flags no sa relationship. Red flags to watch out for. Nabatay bagong kasal, isulat imuhang dili ganaskuad kanato si card or sa balay lang mula langga pa. Sulat yung hindi ka na suwa. 1 whole sheet of papers. Ikaw ako dagaan ko nimo 1 whole. Sulat. Minyo bagus lang kasal. Sulat. Ingon tong bana kakana na sulat bana ko pagtulak ko niya papel. Ikaw mo ni dili usahay like baho ka, dan say mo ni bla bla bla. Puno. Pagpasa sa asawa. Dito sa lamisa basa sila. According pa dito mga isunan. Natulog ang luha sa asawa nabasa sa sulat sa iyang bana. Gatulog ang iyang luha. Gahilaks na. Nga naman tanan ng mga bati, mga rinlas ng pagsulat sa iyang bana. Whole 1 sheet of papers back to back. Paglantos bana, pag-open, asa naman itong akong papel nga gihatag ako ni mga imusulatan ko sa mga red flags para nako. Gihatag sa asawa. So, wala man galing unod. Wa man rin nasulat ni mo rin sa kusa. Ingon ang asawa, kabalo ka? Sa dihang nagpakasal mo nimo, tanan nimo mga flaws o imo mga red flags, ako na gidawa. Ako na gidawa. Banang kaigsunan, ngayon ay sa pasaylo sa asawa. Usahay mga kaigsunan, usa pa maabot ang red flags, o dito na sila minyon, pero managuya pa, maulaw pa ka. Bisan gani pagkaon ang mga babayo sa ulaw-ulaw pagkaon inay pa kinamahungin. Kaon na sige na kaon na mo. Nya mihungit mo hinay pa kamoy pero wala to. kana ka mga babae pa ya kaon kay mo na ilahan no. Nagtagaan mo pagkaon. Di na sila. Tagaan mo mga prutas, di na sila. Di ba ma'am? Tatawa mo siya. Tagaan mo pagkaon, prutas, dayon sa paladiha. Lipay na sila na naman. Hindi na mas babae. Pero na yung bang babae na maulaw. Tagaan mo daw prutas. Pagkasunsimana, nakalata mo ba? Haron niya sa dapat, di kinakadakong kaon kay basig ma-reflash ko ani niya. Musay kaututol ka, di pagin ka, bugan, pagin mo iwa. Hindi na mo ta, mutigo, di ba? Kaya na maulaw ka. Red flags na na. Pero pag kami niyo na, duha ka sukaran bahawan, dugang pa. Muna nga,
ang atong 32 o 22 o ang oras na atong gilantaw, di mo siya palangga na delikado mga kaigsunan. Yung three, ang red flags, number 1, unequal commitment to faith. A relationship where one partner is not committed to their faith can create tension and lead to compromise on important values. Next, lack of respect and trust. Lack of respect, kung na respeto ba o pagsalig? Usahay, kinalakam na yung messenger. Isa mo na. Say, lack of respect. Wala nang privacy, wala nang tanan. Mutual respect is foundational. Colossians 3:19 speaks to loving and treating each other well. Research report that lack of respect often leads to relationship breakdown. Tungkol kay nakita na to, sige tagpuan, guba. Unresolved past hurts. Usahay, wala pa na-resolve itong unang mga kasakit kay kuwan, ibalik na po ito. Kanundong ba katong gibuhat ako sa una? Ayaw, di support ka. Kung katong mong kita ako sa una, kakita ko yung photo dito. Kato yung mong katsit, mabalik mo ito tanan. Usahay mga kaisuhan, yung dumato. Equal commitment in faith, lack of respect and trust, unresolved past hurts, the role of community and counsel. Seek wise counsel. Ngayon tag-counsel sa mga atong mga nakita ng mga tabang nato. Di nato iluong. Usay ko kita kaya guro na ko ni. Dito, ila mo ngayon counsel. Kag-counsel sa mong papa, imong mama, sa atong mga pastors. And then maliwanagan ta. Mayagan na ito una-una. Proverbs 15:22 highlights the importance of wise counsel. As mabasa, Proverbs 15:22. It highlights the importance of wise counsel. Trusted mentors, pastors, or godly friends can provide valuable insight when considering a partner. They can see things we may be blind to when we're emotionally invested. Makita ko nila. Di na ito na makita, pero sila makakita ana din sa ato ha. Una mo ask yung wise counsel. Di ba? Conclusion. Paulit na ta. Alas 12:05. Conclusion ako. Accountability in relationship. Engaging with a community of believers helps keep your relationship grounded in faith. Dapat engage ka sa mga batanon, appeal ta activities, di ta manago ra. Appeal ta mga activities sa church, mula sa mga ginikanan, suportahin yung mga bata, appeal activities, ay kabalaka. Kaya kanang in-charge sa activities, mo muna atong sukton kung sa may tabo nila. Diba? Pero yan po na ito, maukira activities. Support them. Natay friends dito sa Europe, iyang anak, 2 kabuk, suportahan niya yung activities, and now they are really equipped. Pwede na silang kawali, pwede na silang makakusada, pwede na silang makahimo o mga ministry. Nga naman, pasagdaan na sila sa mga activities sa ato ang church. Usay, ayaw ato diya kay ba? Kasi maunsa pa mga diya, ayaw ato, di ba? Ayaw ato. Ang pautan na kung ever ba na siya anak nimo, saya rin sa ginyo pa, hindi pa nimo pawa o sa mong balay. Hindi na ka na kay, hindi nga mo nang buko nimo po. Mayroon na ba kinahanglan ang babae o lalaki magabiya sa iyang inahan o ipon sa iyang banaw asawa? Sagot ipasabot na. We need to become independent. Di ko di pasabot, di na ka matos balay sa mga magkapa. Di na ka magsaling. Di na ka magsaling tanan, bugas, sudan, panggatas, ninyo, kung ano niya magsaling ng panggatas. But remember to ask counsels. Di na ko di pasabot, di na tayo kumahay counsel na brad, kaya dapat independent na ka. No! Di na po ibubuti pasabot mga isuang mabiya ka din na may counsels tambag nila. Trust in God's plan. Finding the right partner is not just about feelings, appearances. Dimana na to ha? Finding the right partner is not just about feelings. Kaya naigugma ka o panindigan na lang ginako niya. Kaya naigugma mo, gina mo feelings niya. Ginaadyo ko niya. Appearances, gwapa o gwapo mo niya, mo na gini. Or fleeting attractions, attractive kayo nga tao, mo na na.
it is about seeking God's will, aligning with His purpose, and being patient in the process. Scripture and research agree that a successful relationship is built on shared faith, emotional and spiritual maturity, effective communication, and mutual respect. Muna mga kaigsunan, as you, muna ang appeal ka nato karon, as we, you, all of us, navigate the path of finding a right partner for our children, for our future family. Remember that God's plan is good and perfect according to Jeremiah 29 verse 11. Kung sa inyo diha? For I know the plans I have for you. Kay balo ang Ginoo pero usahay kita gyud magbuot. Tama o mali? Kabalo ng Ginoo ino siya. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Mao nang kunaan na tay lesson learned sa mga ginikanan mga batanon. Please advise your children. Please pray for your children. Kung di madalag advice, iampo, ito gas Ginoo. Ano man? Usahay kung dako na ta, di na ta mo dawat og advice. Na magkabalan ako pagbuot. Di ba? Iampo si Ginoo. Trust Him fully, seek His wisdom, and know that He desires to bless you with a partnership that will glorify God. Kung sa ganit, katapusan na niya, trust Him fully, seek His wisdom, and know that He desires to bless you with a partnership that will glorify God. Ato na ibutan sa itong mga kaigsunan. So, para sa kanatong tanan, ako mamayon sa pagtindog, kauban sa pag-ampo. Yan po na ito akong panimalay. Kaya kung ang Diyos na apirmi sa akong panimalay, ana ang kalipay kanunay. Pero kung wala'y Ginoo sa panimalay mga kaigsunan, lisod ang akong panimalay sa damit ng kalagay tas mga. Ginoong Diyos, iniitak na sa kautuhon sa adlaw ipapahulay. Salamat sa pribilehiyo ng ginhatag. Siguro Ginoo na yung mga pulong among ginatunan o mga leksyon among natunan niyo siguro medyo nasakitan kami. Na medyo Ginoo nakatuon kami. Nakakaton kami amahan. Ano na siguro Ginoo yung mga butang na kinahanglan din among pagkadawat ng tao. Kapag ano na yung mga butang Ginoo nag-isod pa kami sa pagdawat. Ginoo panalangin o tabangin kami tanan. Gikas mga batanon na nakita sa ilahan ng partner. O padayon pa Ginoo nga nag-search kung kini ba nga mga partners karon suitable pa kini alang kanan. Ginoo, katagi kami sa una-una nga pang-aplik kanunay sa among matag-adlaw nga pagkinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang mga batanon din napita sa iglesia sa Balugo. Tabangi kining mga batanon kauban kanamo sa iglesia o sa Seventh-day Adventist Church. Na Ginoo, pangitaon na mo ang imong kahibalo o imong kaalam. O imong yarian ang imong pagkamatarong labaw sa kanan. Amahan panalangin ang mga ginikanan sa pag-iya sa mga kabataan sa ilang mga anak sa pagpangita o ilahang na kapika sa kinabuhi. Di na mo kaya Ginoo kung wala ka. Gihamyo na mo Ginoo karong udto diha kanimo. Ipatuhod ka na mo ang mensahe kung ang imong pagtabang sa balang espiritu kung ang imong presensya amahan ang magkauban sa katapusan namo kapalimanan. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ako. Kini among gisali uban sa pagpasayo sa imong mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga maduluwas. Amen. May muto na itong talaga